Genesis chapter 8, Wednesday, verse 1. And God remembered Noah and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark. And God made a wind to pass over the earth, and the water shook it. So, yun lang po. Thank you po. Genesis chapter 8, verse 2 to 3. Natakpan din ng mga bukal ng kalaliman at ang mga dungawan ng langit, at napigil ang ulan sa langit. At humupang patuloy ang tubig sa lupa, at kumati ang tubig pagkaraan ng 150 araw. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay Genesis chapter 8, verse 4 to 6. Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat noong 17 araw ng 7 buwan. Patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw ng 10 buwan, lumitaw ang taluktok ng mga bundok. Pagkalipas ng mga 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng barko sa kanyang ginawa. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion ngayong gabi. Genesis Kabanata 8, talata 7 hanggang 9. At pinakawalan ng isang uwak, at ang uwak na ito'y paraot paritong lumilipad hanggang sa patuloy na pagbaba ng tubig. Pinakawalan din ni Noe ang isang kalapati para malaman kung bumaba na ang tubig, pero walang madapuan ang kalapati dahil sa natatakpan pa rin ng tubig ang buong mundo. Kaya bumalik na lamang ang kalapati kay Noe sa barko. Pinadapo ni Noe ang kalapati sa kamay niya at pinapasok sa barko. Amen. Genesis chapter 8, verse 10 to 13. Pinalipas ni Noe ang 7 araw at muli niyang pinakawalan ang kalapati. Gabi na nung bumalik ang kalapati na may dalang sariwang dahon ng olibo sa kanyang tuka. Kaya nalaman ni Noe na bumaba na ang tubig. Pinalipas ni Noe ang 7 araw pa at muli niyang pinakawalan ang kalapati, pero hindi na ito bumalik. Noong unang araw ng unang buwan, tuluyan ang bumaba ang tubig. Si Noe ay 601 taong gulang na noon. Binuksan niya ang takip ng barko at nakita niya na tuyo na ang lupa. Amen. Genesis chapter 8, verse 14 to 16. Noong ika-27 araw na 2 buwan, tuyon-tuyo na talaga ang lupa sa buong mundo. Sinabi agad ng Diyos kay Noe, lumabas na kayong lahat sa barko. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion. Sa Book of Genesis, chapter 8, verse 17 to 19. Palabasin niyo rin ang lahat ng hayop para dumami sila at mangalat sa buong mundo. Kaya lumabas si Noe kasama ang kanyang asawa, mga anak na lalaki at mga manugang niya. Lumabas din ang lahat ng hayop, mga lumalakad, lumilipad, at gumagapang. Magkakasama sila ayon sa kani-kanilang uri. Amen po. Ayan, good morning. At mapagpalang umaga sa bawat isa. Ako po ay nagagalak na magbasa ng salita ng Diyos. Ito ay sa Genesis chapter 8 verse 20 to 22. Ang sabi dito, in IB version po tayo, Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offering on it. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, Never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creatures as I have done, as long as the earth endures.
seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Yun po mga kapatid, pakaganda po ng mensahe ng ating binasa sa umagang ito. Maraming salamat po. Shalom everyone. God bless po.